Hala, mga supporters ng Jomcar mula Singapore nagdamdam pala sila. Bakit naman kaya? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sana'y hindi niyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuuhan ng video na ito mga kalingap. At para malaman ang nilalaman nito, at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Rab, maraming salamat po. Supporters ng Jomcar mula Singapore nagdamdam. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa Jomcar na kung saan isa ang Jomcar na masasabi nating nagtagumpay sa hamon ng buhay at sa kanilang love team mga kalingap na tumagal lang naman sa 2 taon na pagsasama. Tulad sa ibang mga love team, marami na rin na pinagdadaanan ang tambalan ni Carla at Jomar na kung saan humantong pa ito noon mga kalingap sa tampuhan ng dahil sa pagbasted ni Carla kay Papa Joms noon. Ang akala ng karamihan na baka mabuwag na ang tambalan nila ngunit nanatili itong matatag mga kalingap. At doon nila nalaman na kailangan nila ang bawat isa. Kaya simula noon naging maganda na ang takbo ng pagsasama ng Jomcar at nagkakaintindihan na sila ngayon mga kalingap. Aminado si Carla noon na siya man ay natatakot mga kalingap na baka mawala si Papa Joms sa kanya. At ito ang nag-udyok sa kanya na magkasundo silang dalawa hindi lang sa pansarili na kapakanan kundi pati na rin sa mga sumusuporta sa kanilang tambalan na siyang pinakaunang nalungkot mga kalingap. At sa pagkakataon na naman na ito mga kalingap, si Carla at Papa Joms ay nakatakdang makapagbakasyon sa bansang Singapore na kung saan isa ang Singapore na kinilalang bansa na pinakamalinis at maraming mga bayaning mga kababayan natin na mga OFW ang doon na nagtatrabaho at tumira. At sila man ay naantig sa storya ng buhay ni Carla at kaya napamahal sila kay Carla mga kalingap. At bilang pasalamat nila nagpasya sila na si Carla ay kanilang papuntahin sa bansa na kung saan doon sila naghahanap buhay. At ito ang naging dahilan ng kanilang pagdamdam sa nalaman nilang balita tungkol sa hindi pagpunta ni Carla sa Singapore. Matagal na nilang pinaghahandaan ang pagkakataon na ito mga kalingap, sa mga nakalipas na buwan pa nakahanda na ang kanilang pag-alis ni Carla at Papa Joms. Siguro sa hindi tayo nagkakamali mga 2 buwan na ang nakalipas na tapos na silang ma-e-book ng tiket sa eroplano papuntang Singapore mga kalingap, at sa kabilang dako naman mga supporters ng Jomcar mula Singapore nagdamdam. Ang hindi paglipad ni Carla. Sa isang maliit na barangay sa Camarines Norte kilala si Carla bilang simbolo ng pag-asa. Isa siyang simpleng dalagang may pangarap, makapagtrabaho ng maayos balang araw kapag nakapagtapos na siya sa kanyang pag-aaral, upang matulungan ang kanyang pamilya at magbigay inspirasyon sa mga kapwa Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers, OFWs, na matagal nang nangungulila sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Matagal nang inantabayanan ng kanyang mga taga-suporta ang kanyang pag-alis. Buwan pa lang bago ang kanyang flight, laman na siya ng mga group chat, Facebook posts, at video messages ng mga OFW mula sa Middle East, Hong Kong, Canada, at syempre, Singapore. Carla, ikaw ang lakas namin. Ipagmalaki mo kami roon. Basta pagdating mo dito, kami ang bahala sa'yo. Subalit 1 linggo bago ang kanyang flight, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Napansin ng mga taga-suporta na tumahimik si Carla. Wala na ang masiglang pag-post, ang mga vlogs tungkol sa pag-aayos ng kanyang papeles, at ang kanyang mga ngiti na puno ng pag-asa. Hanggang sa isang araw, isang maikling post ang lumabas sa kanyang Facebook. Patawad po sa lahat ng umaasa. Hindi na po ako makakaalis. Nagulat ang lahat. Mga OFW na nag-abang sa kanyang pagdating ay nalungkot. Marami ang nagtatanong, bakit? Ang ilan ay nag-alala, ang iba na may nadismaya. Ngunit higit sa lahat, ramdam ang isang malalim na lungkot, parang isang ilaw na pinatay sa gitna ng dilim. Isa sa mga OFW, si Ate Liza na 10 taon na sa Singapore, ang nagsabi. Si Carla ang paalala sa amin na may dahilan kung bakit kami nagsasakripisyo dito. Hindi man siya natuloy, hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban niya. Pero nasaktan kami, kasi parang nawalan kami ng kakampi. Sa kabila ng lahat, lumabas din ang dahilan. Gustuhin man niya na makapunta siya at makasama niya ang mga naghihintay sa kanya doon sa Singapore mga kalingap, ngunit hindi pwede dahil sa kanyang pag-aaral,
ngunit umaasa ang karamihan sana magawaan pa ito ng paraan. Sa isa pang post, sinabi niya, "Marami po akong pinangarap, lalo na akong gusto ko rin kayong makasama dyan sa Singapore, mahal na mahal ko kayong lahat." Ang lungkot ng kanyang hindi pag-alis ay napalitan ng pag-unawa. Hindi man siya tumuloy sa Singapore, nanatili siyang inspirasyon. Isa siyang paalala sa bawat OFW at sa bawat Pilipino, na ang sakripisyo ay may iba't ibang mukha, minsan ay nasa malayo, minsan ay nasa piling ng mga mahal sa buhay. At sa puso ng kanyang mga taga-suporta, hindi kailanman nabigo si Carla. Sapagkat ang tunay na lakas, ay hindi lang nasusukat sa kung gaano kalayo ang narating, kundi sa kung gaano katapat ang isang puso sa tawag ng pamilya. Anong masasabi niyo po tungkol dito? Please comment and God bless you all.